The believer's authority is based on the Lord Jesus Christ. So ang ating authority ay nakabatay sa Panginoong Hesus. Yung iba, ang authority nila nakabatay sa simbahan. Ang authority ng iba nakabatay sa kanilang organisasyon. Ang authority ng iba nakabatay sa kanilang edukasyon, sa kanilang position, sa kanilang possession. But we, as believers of Jesus Christ, our authority is purely based on the authority of the Lord Jesus Christ. Amen? You can cast out demons. You can heal the sick. Hello? You can raise up the dead. Yan ang klaseng authority na dapat mong maintindihan. Amen? Wherever you go, sakop yan ang authority mo because Jesus is with you. Kahit saan ka magpunta. Kaya kahit anong sitwasyon na kapag lalagyan mo sa buhay, you can overcome that situation because of that authority. Hindi ka madadaig. Hindi ka matatalo. Dahil sa authority niya. Amen? You will rise above your circumstance because of that authority. Naintindihan mo ba natin, mga kapatid? So dapat nating maunawaan, dapat nating ma-internalize that you as a believer of Jesus Christ, you have the built-in authority. Sabihin natin lahat, I have. Ito sa inyo, mga kapatid. If we as believers of Jesus Christ, we have this kind of authority. Overcoming authority, victorious authority, protective authority. Anong sabi doon sa Luke 10:19? Sabi ni Jesus, behold, I have given you authority to tread upon serpents and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. And nothing shall by any means hurt you. Ang sabi ng Panginoon, tandaan mo to, walang pwedeng sumaling sa iyo. As long as you exercise, listen, very carefully, people of God. As long as we exercise, as long as we stand firm on Jesus' authority, you will be untouchable, even by the devil. Amen. Hindi ka pwedeng salihin ng demonyo. You listening? Amen. Are you listening? Amen. Sabi ni Jesus, no one, nobody, nothing can harm you. Kaya maraming Kristiyano, hindi magawa ang Great Commission, natatakot sa demonyo. Lalo na kapag ang kausap ay tumitirik na ang mata. Mumumpula na ang bibig. Nag-iiba na ang boses at nangingisay na. Nagpapaalam na yan. Natatakot. Sabi mo sa katabi mo, dapat ang demonyo ang takot sa'yo. Ayoko na ako tatawagin niya kapag may harap kayo ganyan. Harapin niya. Huwag niyo akong gambalain sa pagtulog ko. Amen? Dahil hindi ko rin kayo sisiputin dahil may authority kayo. Diba, tinatawag pa si pastor kung sino-sino. Isa mismo, kaya mo yan. Amen? Pag ayaw umalis, sabunutan nyo. Seryoso si Lord nung makipagtipan sa atin. Binigyan niya tayo ng authority. And we must learn how to carry our authority 24 hours a day. We must learn how to carry our authority wherever we go. Whoever we deal with, dapat maramdaman nila, you are not ordinary person. You have the authority of the Lord. The way you speak, the way you act. Amen? The way we deal with the situation, dapat mabakas nila that we are a person with authority. If you believe that you have the authority from the Lord, therefore, no reason for you to fear. No reason for you to fail. Hello? No reason for you to surrender. Because greater is the authority that is in you. Mas malaki ang kapangyarihan ibinigay sa iyo ng Diyos. Ang saklaw ay langit at lupa kaysa sa sitwasyon dito sa ibabaw ng mundo. Walang dahilan para matakbo ka. Sabi mo nga sa tabi mo, tapikin mo, kapatid, walang dahilan para matalo ka. Walang dahilan para matakot tayo. Walang dahilan para tayo sumuko. Because we have the Jesus authority. Amen? Kung naniniwala ka na may authority ka, sabihin mo with strong conviction, I have the Jesus authority. Tayo papahiyain ng Panginoon. When we stand on His authority,
Jesus will never fail you. Amen. Hallelujah. So walang dahilan mga kapatid para hindi natin magawa ang pagbabahagi ng Ebanghelyo. Yes. Kahit abogado pa yan, kahit doktor pa yan, kahit engineer pa yan, kahit ano pa ang kanyang posisyon dito sa lupa, kung walang Kristo yan, mas may authority ka sa kanya. Amen. Naintindihan ba natin? Amen. Pag namatay yan, hindi naman magagamit yung pagka-doktor niya, pagka-abogado niya eh. Yes. Naintindihan ba natin? Kaya kapag alam mo ang authority mo, kahit judge pa ang kausap mo, ako, natutuwa ako mag-preach kapag iba't ibang klase ng tao nakakaharap ko. Amen. Lalo na kung may mga katungkulan, may mga posisyon, talagang sasagasaan ko sila. Sasabihin ko sa kanila. Pag wala ng pagkakataon. Hello? Matagal ng panahon sila yung naloko ng demonyo sa maling mga aral. Ito na yung panahon na tayuan natin ang authority ng Panginoon and let's preach the gospel. Amen? Sabi ni John Rice, with Rice, I would rather scare men to go to heaven rather than seeing them smiling going to hell. Mas gugustuhin kong takutin ko ang tao, mapunta lang siya sa langit. Amen. Kaysa makita ko siya nakangiti, papunta naman sa impyerno. Amen. Sabi mo sa katabi mo, use your authority. Fulfill the Great Commission. Amen po ba? Alam mo, ang daming pastor, takot, humarap sa iba't ibang kapangyarihang spiritual ng kadiliman. Ang tatapang sa pulpito. Pero kapag nakaharap na sa mga actual na encounter na spiritual warfare, wala na silang magawa. Bakit? Hindi nila kayang tayuan kasi ito yung takot nila eh. Naku, baka balikan tayo ng demonyo. Doon sila natatakot eh. Listen, ang pangako ng Panginoon ito, walang pwedeng sumaling sa iyo sa anumang paraan. Luke 10:19. Basahin niyo sa Bible niyo. Please, open niyo. Bibigyan ko kayo. Yung ba sinabi niya? Bibigyan na. Ano yung ibig sabihin? Nasa atin na. The moment you believe on Jesus Christ, the moment we receive Jesus Christ, He has given you that authority. Amen. Nasa iyo na yan. What we need to do is what? Exercise. Exploit that authority for His glory. Amen. At anong sabi sa dulo? Walang pwedeng makapaminsala sa inyo. Pangako niya yan. Pangako niya yan. Amen? So as we stand and move with the authority of the Lord, wherever you go, whatever you do, kahit anong banta sa'yo, kahit anong mga sumpa sa'yo, they will not take effect. Because greater is that authority that is within you. Pag alam mo authority mo bilang believers, you have the confidence of the Lord. Amen ba? Amen ba? Hindi magiging maliit ang tingin mo sa sarili mo pag alam mo ang authority mo. Ang tingin mo sa sarili mo, champion because of that authority. Amen. Tingnan mo nga yung katabi ng katabi mo. Tingnan mo yung authority is the very foundation of the Great Commission. Hindi natin magagawa ang Great Commission to preach the gospel, to share the gospel to everywhere, to everybody, to everyone, pag hindi natin alam ang authority natin. Amen ba? Madadai ka ng hiya, ng takot, ng pangamba. No? Minsan isip mo, naku, baka ako hindi batihin ito eh. No? If you know your authority, you will succeed. Amen. You will succeed. Number 2, na dapat natin maintindihan, in order for us to fulfill the Great Commission. Number 2, verse 19. Basahin natin lahat. Not only believers' authority. Number 2, believers' assignment. Saan mo gagamitin yung authority mo? Sa assignment mo. Amen ba? Kaya ka binigyan ni Lord ng authority from heaven to earth because we have an assignment. Ano assignment natin? Ano sabi niya? Go! Preach the gospel! Make everyone my disciples. Magagawa mo lang ang assignment mo because you know your authority. Hello? Hello, people of God, listen. Magagawa lang natin ang assignment natin if we know our authority. And everyone who have authority, we have an assignment. Sabi mo sa katabi mo, you have the assignment. Walang Kristiyanong school bukol sa pananampalataya. Lahat ng Kristiyano ay
seryoso sa buhay Kristiyano kasi may assignment ka. Subukan nyo sa eskwela, hindi nyo gawin assignment nyo. Hindi kayo papasa. Amen ba? Amen. Hindi malulugod sa iyo mga teacher mo, hindi mo ginagawa assignment mo. Kahit ka. Minsan, ano assignment natin? The Great Commission. That is our assignment. Yan ang assignment ng lahat ng church. Lahat ng totoong Kristiyanong simbahan, ang assignment natin ano? Ipahayag ang mabuting balita. Gawin sila talaga ni Kristo. Yan ang ating assignment. Amen?